Mapapalad ang mga hindi nakakita at naniniwala. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 20, verses 19 to 31. Agaw dilim na noon sa unang araw na iyon ng Sandinggo, at nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at pumagitna, at sinabi niya sa kanila, "Kapayapaan sa inyo." Pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang mga kamay at tagiliran. Kaya nagalak ang mga alagad pagkakita nila sa Panginoon. At muli niyang sinabi sa kanila, "Kapayapaan sa inyo. Kung papaanong isinugo ako ng Ama, ipinadadala ko rin kayo." At pagkasabi nito, hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Patatawarin ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin, at pananatilihin naman ang sinuman ang inyong panatilihin." Hindi nila kasama si Tomas na tinaguroang kambal na isa sa 12. Nang dumating si Jesus, kaya sinabi sa kanya ng iba pang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sinabi naman niya, maliban lamang na makita sa kanyang mga kamay ang tatak ng mga pako, at maipasok ang aking daliri sa pinaglagusan ng mga pako, at maipasok ang aking kamay sa tagiliran niya, hindi ako maniniwala. Makaraan ng 8 araw, muling nasa loob ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus habang nakasara ang mga pinto at pumagitna. At sinabi niya, "Kapayapaan sa inyo." At sinabi naman niya kay Tomas, "Ilapit mo rito ang daliri mo at tingnan ang aking mga kamay. At inilapit ang kamay mo at ipasok sa aking tagiliran, at huwag tumangging maniwala kundi maniwala." Sumagot si Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko." "Ikaw," sinabi sa kanya ni Jesus, "dahil ba sa nakita mo ako, kaya ka naniwala? Mapapalad ang mga hindi nakakita at naniniwala." Ngayon marami pang ibang tandang ginawa si Jesus sa harap ng kanyang mga alagad, na hindi naman nasusulat sa kasulatang ito. Isinulat naman ang mga ito upang maniwala kayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at paniwala ninyong magkaroon kayo ng buhay sa bisa ng kanyang pangalan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Napakaganda ng Ebanghelyong ito. Ang napili ko dito ay ang Panginoon ko at Diyos ko. Kahanga-hanga ang kapangyarihan ng Panginoong muling nabuhay
na magbago ng buhay ng mga tao, lalong-lalo na ang mga sumusunod sa Kanya. Kung tunay ang ating ugnayan sa Panginoon, mararamdaman natin ang kapangyarihan ng Diyos na magbabago sa ating katauhan at buhay. Ito ang karanasan ng mga apostols sa kanyang pagpapatotoo. Kaya dito sa ebanghelyong ito, hindi rin naging hadlang ang nakapinig na pinto dahil sa takot ng mga alagad upang makapasok at magpakita sa kanila ang Panginoong muling nabuhay. Kahit ang pagdududa ni Tomas, sa halip na maging hadlang, ay naging daan ng kanyang pagpapatotoo at pagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus bilang kanyang Panginoon at Diyos. Kaya nga napakaganda nitong isang kapangyarihan ng Diyos na nagpaparamdam sa natin na ang Panginoon ko at Diyos ko. Kaya isa'y katanungan sa atin na sumusunod kay Jesus. Paano ba tayo nagbibigay ng patotoo sa ating Panginoong Jesus? At nagsasabi na Panginoon ko at Diyos ko. Ito ang isang katanungan sa atin na pagpapatunay na ang ating buhay pananampalataya ay matatag at nakatuon sa ating pagbabago, ang pagbabago ng ating sarili, pagbabago ng ating relasyon sa komunidad, pagbabago sa ating bansa. At napakaganda ng pagbati nito ni Jesus, kapayapaan ay sumainyo. Ang kapayapang ito ay hindi lamang kapayapaan na salita, kundi ito ay kapayapaan na nakabatay sa katarungan. Ang kapayapaan na ang ating buhay pang ekonomiya, kapayapaan sa ating buhay pang politika, kapayapaan sa ating buhay pang kultura at buhay sosyal. Kung lahat ng ito ay nagkakaroon ng buhay at kaganapan, nagkakaroon ng kaginawahan ng ating mundo. Kaya ang nais ng Diyos sa atin ay kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng kapayapaan na nakabatay sa katarungan. Sana ang pagnanais namin ito ay patuloy na maging ganap at kasaya-saya sa iyo. Ito ay pinasasalamatan namin kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.